Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day! RJYC Vlog is back! Kamusta kayo everyone? So eto na naman, magdidiscuss na naman tayo sa mga kabugukan ng mga nasa Kongreso. So kahapon ay meron tayong nabasa at nakitang litanya nitong ang ating pabida na naman na isang congressman na palaos na at utangera yung asawa. May utang na 29 million luxury bags lang naman dun sa nakasuhan pa. May kaso ang kanyang asawa na may kautangan na hindi pa nababayaran na 29 million pesos. Kilala nyo ba kung sino yan? Walang iba kundi ang inyong idol na si Ace Iyaking Barbers. Di ba nakakaloka? Nakakaloka yung taong nagmamalinis na masama daw yung nagmumura, mga bastos daw yung nagmumura. Pero take note yung kanyang jowa ay pala utangera pala, na akala mo kung sino siya makapag husga sa mga taong nagmumura, di ba? Hiyang-hiya naman tayo sa good manners and right conduct ni Ace Barbers. Okay, so yun nga. Tapos may sinabi siya kahapon na kailangan daw bigyan ng prangkisa ang mga ang gumagamit ng social media. Ang lakas makabugok nitong si Ace Barbers. Akala ko, sabi niya, wala siyang kinalaman or wala siyang any connection sa droga. Pero sa tingin ko sa kanya, sa pag-iisip niya, malala pa siya sa nagdodroga. Laging lutang yung utak niya. Tsaka yung mga reasoning niya, yung mga pag-iisip niya, wala sa hulog. Daig pa niya yung nagkakatol. Alam niyo ba yung humihit-hit ng katol? Ganun na ganun yung utak ni Ace Barbers. Kasi isipin mo yun, bibigyan daw ng prangkisa yung mga gumagamit sa social media. Bugok. Wala talaga akong masabi. Tapos natatawa ako sa sinasabi niya na mga bastos yung mga nagmumura. Yung alam mo yung ang lakas ng loob mong manghusga sa mga taong nagmumura. Kamusta naman yung mga nagnanakaw, di ba? Hiyang-hiya naman tayo sa mga hindi nagmumura, pero ang lakas makapagnakaw, di ba? Yung the fact na kinukonsinti mo yung isang pagnanakaw ng isang tao, the fact na tumatanggap ka ng salapi wala sa mga taong nagnanakaw, sa pera ng taong bayan, hindi ba mas malalayan kaysa sa nagmumura? 'Di ba? Kaya nakakaloka tong paraychus nitong si Ace Iyaking Barbers. Like, he's worried about people swearing at sinasabi niya na bastos yun or whatsoever. Pero hindi man lang niya naisip kung anong klaseng pagkatao at anong dahilan kung bakit ang mga tao ay nagmumura. Hindi nila naisip na kapag nagmumura ang mga tao ay dahil sa mga kalokohang pinaggagawa nila dyan sa House of Representatives. Yung tanga-tangahan, alam nyo ba yung tanga-tangahan, bobobobohan, na kunyari, hindi niya alam kung bakit nagagalit ang taong bayan sa kanya. Diba? Nakakabugok. Dahil sabi niya, wala siyang kinalaman sa droga, like yung sa kapatid niya noon na nahulihan ng napakadaming droga sa sasakyan. Wala raw silang kinalaman doon. Siguro naglakad yung droga papunta doon sa sasakyan. Ay, naku, nakakaloka talaga. Ginagawang mga bugok ang mga tao. Like, alam mo yung mapapakamot ka na lang talaga sa ulo kasi akala nila, ganun-ganun lang nila mauuto yung mga tao. Palibasa, ang mga tao kasi dati hindi umiimik. Ang mga tao nawawalan na ng pag-asa, kaya kahit alam nilang nagnanakaw yung mga nasa posisyon, hindi na lang sila umiimik.
So, akala nila, pag hindi ka umiimik, bobo ka. Akala nila, pag di ka umiimik, tanga ka. Hindi nila alam, napakaraming mga Pilipinong matatalino na nagmamatsyag sa kanila. Kaya eto, natatawang-tawa talaga ako dito sa mga pinagsasabi nitong si Ace Iyaking Barbers. Tapos galit na galit siya sa mga nagmumura. Hiyang-hiya naman tayo sa mga magnanakaw. 'Di ba? Kaya ito, mag-ingat kayo. Kasi yung yung asawa nito na utangera, na may utang, na 29 million luxury bags, to someone na itinimanda na nga yung kanyang asawa, ay tatakbong congresswoman dun sa distrito nila, sa kung saang lupalop man yung mga yan, Surigao ba or I don't know. Basta somewhere, I think Surigao. Tatakbo yun sa kanilang distrito yung asawa niya. Kasi, syempre, mawawala na ng power si Ace Barbers. So, yung asawa naman niya ngayon yung ilalagay niya doon para magpatuloy lang ang kagaguhan at kabubuhan at kamangmangan ng lahing Barbers. So, kung sino man yung mga taga dyan sa area na yan, kung taga saan si Barbers, wag na kayong magpabudol dun sa asawa niya. Wag na. Kasi baka mamaya pag nagmura lang kayo dahil sa kalokohan din ng asawa niya, ang mag-react na naman yung asawang pulpul din na nagmamalinis. Akala mo walang bahid ng kasamaan sa mundo. Ay nako, alam nyo ba, yung mga ganyang klase ng tao na walang paninindigan, kasi yang si Ace Barbers ay isang example ng taong walang paninindigan at traitor. Why? Because before, noong presidente pa si PRRD, grabe yung paghanga niya at paninipsip kaya PRRD na napakahusay daw ng war on drugs ni PRRD na kailangan pa nga daw i-extend yun at ulitin. 'Di ba? Tapos ngayon biglang sila yung magpapahiring para sa war on drugs ni PRRD na meron daw extrajudicial killing. 'Di ba nakakatanga yun? Like yung hinangaan mo tapos nung hindi na pangulo yung hinahangaan mo, sisirain mo. Anong klaseng paninindigan meron yan? Alam nyo, nakakawalang respeto at nakakawalang galang at nakakawalang gana yung ganyang klase ng tao. Kasi ang taong walang paninindigan, hindi kanyang kahit kailan paninindigan. Lalo na kung nasa tama ka, tapos sila sasapakan mo lang ng pera, lalagyan mo lang ng pera yung mga bibig nila at nagiging bobo na sila. Ganun yun. Hindi ba nakakahiya yung ganun? Nakakawalang gana suportahan yung mga ganyang klase ng tao. Yung wala silang paninindigan, hindi sila, wala silang hindi sila marunong mag-stay or panindigan yung kanilang salita. Kaya, hindi dapat pagkatiwalaan yung mga ganyang klase ng tao. Yung alam mo bang nababayaran yung dignidad at prinsipyo, hindi mo dapat yan iupo sa posisyon, sa kahit na anumang klaseng posisyon sa gobyerno. Dahil, magiging traidor yan. Kasi kung traidor nga yan sa presidente ng Pilipinas, paano pa sa ibang simpleng tao lang, di ba? So, mag-ingat kayo mga tao. Huwag nyong iboboto ang kahit sino sa angkan ng mga Barbers. Dahil nabahiran na yan ng pagka-traidor at nabahiran na yan ng walang dignidad na tao. Kaya wag nyong iboboto yung asawa niya, okay? Maawa kayo sa inyong mga distrito at sa inyong bayan dahil yung mga ganyang klaseng tao walang paninindigan, wala rin niyang paninindigan sa mga normal lang at na anong tao, simpleng tao lang. Kasi kung kaya nilang balahurain ang presidente ng Pilipinas noon, kayang-kaya nilang gawin yan sa kahit na sino, okay? So maging maingat, maging matalino tayong lahat. Again, thank you so much for listening. This is RJYC Vlog. Please like, subscribe, comment, and share. And press the notification button. Okay, thank you guys. Mamaya natin siya ulit boboljakin. Okay, bye!